أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن wala. Sa gabi pong ito, ika-10th na gabi ng ating qiyam, alhamdulillah na pagtagumpayan natin, no? Sa tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay tatalakayin natin dito sa ating topic na Ar-Rijalu Hawla Rasul. Ang nauna na natin siyang na-discuss pero hindi masyado nating nabigyan ng diin yung kanyang buhay. Which is actually, merong gusto tayong i-point out na na-miss out natin nung nakalipas. Kaya natin inulit ito inshallah. Walang iba ito kundi ang sahabi na kapangalan ng isa sa mga barkada ninyo, si Mus'ab ibn Umair ibn Hisham ibn Abdi Manaf. Mus'ab na anak ni Umair na anak ni Hisham na anak ni Abdi Manaf. Ibig sabihin siya ay mula sa lahi ng Quraysh. Siya yung syab, binata, na pinalaki ng kanyang mga magulang sa golden spoon. Ibig sabihin golden spoon yung bang mayaman, alagang-alaga, pati damit niya. Kumbaga sa panahon natin yung branded. Siya yung sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa kanya. Sabi ng propeta, ayon sa riwaya ni Aram, sabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kanya, sabi niya, unzuru ila hadha alladhi qad nawwara Allahu qalba. Nung makita siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam nung nagmuslim siya na wala na yung branded na damit, wala na yung mamahaling alahas, ang suot niya lang is simpleng damit na mula sa balat ng karnero. Sabi ng propeta, tignan ninyo itong binatang ito na binigyang liwanag ni Allah ang kanyang puso. Walaqad ra'aytuhu bayna abawayhi. At nakita ko siya na paano siyang inalagaan ng dalawang magulang niya, yugaddiyanihi bi atayibit ta'ami wasyarab. Pinakain siya ng pinakamasarap na pagkain, pinainom ng pinakamasarap na inumin. Siya anak mayaman eh. Walaqad ra'aytu alayhi hullatan syaraha aw syuriyat lahu bimi'atay dirham. At nakita ko sa kanya isang pinakamahaling alahas na binili sa kanya ng worth no ng halaga is 200 dirham. During their time, 200 dirham aabot sa mga 60,000 pesos sa panahon natin. 100,000. Imagine mo, suot niya yun. Nung hindi pa siya Muslim. Bakit niya iniwan? Ginive up yung life na yun, yung lifestyle niya na yun. Sabi ng propeta, fada'ahu hubbullahi wa rasuluh. Ang nagtulak sa kanya, ang nag-invite sa kanya, na i-give up niya lahat ng yon ay ang pagmamahal niya kay Allah Ta'ala at sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ila ma tarawun, sa nakikita ninyo, sa naobserbahan ninyo. So, si Mus'ab ibn Umair ibn Hisham ibn Abdi Manaf, paano siya nag-Muslim? Nag-Muslim siya noong, bakit naging madali sa kanyang mag-Muslim pala? Naging madali sa kanyang pag-Muslim dahil hindi siya lumaki na may hatred siya sa Islam. Hindi siya lumaking ganun. Hindi gaya ng ibang mga sahaba noon, medyo mahirap kasi tinamnan sila ng magulang nilang hatred sa Islam. Siya hindi. Pumasok na lamang siya sa Darul Arqam ibn Abil Arqam, kung saan nagtatago ang mga Muslim sa time na yon, kasi yung da'wa noon, sikreto pa. Doon sila nag-ijtima doon sa lugar na yun, nagkakaisa sila doon, nagtitipon-tipon. Nung marinig niya ang pangaral ng propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa tauhid, niyakap niya kaagad, tinanggap niya kaagad ang Islam. Napakabilis. Napakabilis, nang walang pag-anilangan. So, nung nag-Muslim siya, si Mus'ab ibn Umair, tinago niya muna sa nanay niya. Bakit niya tinago? Kasi love niya yung nanay niya. At yung nanay niya, hate na hate ang Islam. Now, imagine niyo sa time na yun, kunting-kunti lang ang mga Muslim. Ang mga nasa paligid nila, mga musyrikin lahat, sumasamba sa mga 365 ka-Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, simula nung una na yon, ang Islam ay garib, ekstranghero na. Di ba, tignan mo, kung majority sa atin dito, kilala natin ang bawat isa. Kilala natin bawat isa, palabas-pasok. May biglang papasok dito na hindi natin kilala. Anong tingin natin sa kanya? Stranger, di ba? Uy, sino yan? Baka ano yan? Baka sino yan? Baka spy. Di ba? Ganon ang pasok ng Islam sa mga Quraysh. Para ba siyang sakit? Parang cancer. Para siyang sakit
o epidemya o pandemya na kapag pumasok siya sa bahay ng kahit sino man o lipi, masisira yung kanilang dating pinaniniwalaan. Mawawasak yun. Kasi 365 ka-Diyos-Diyosan ba naman ang sinasamba nila nung time na yon? I-give up nila sa isang Diyos. So paano na yung pista nila araw-araw? Bawat Diyos, bawat santo may pista. Di ba? So nag-isip sila, itong kuhan. Kaya sa pagmamahal niya sa nanay niya, sekreto muna yung pagmumuslim niya. Pero ang problema, may isa sa mga musyrikin na nalaman niya na nagmuslim itong si Mus'ab ibn Umair. Nung malaman ito ng musyrik na yon, agad-agad niyang binalita sa nanay nito kasi alam ng mga musyrikun, barakallahu fik, kung gaano kamahal nila ni Mus'ab ang nanay niya. Nung nalaman ito ng nanay ni Mus'ab ibn Umair, anong ginawa ng nanay? Hinaus arrest niya si Mus'ab. Kinulong. Ganyan naman talagang mga naunang nagmuslim noon. Mga sahaba, pag nalaman sila na ganito, na tinanggap nilang katotohanan, agad-agad nilang ikukulong. Kasi baka nababaliw na yan. Kasi yung Muhammad na yun, baliw na yun. Imagine nyo, nung bago pa binigay ang task ng pagkapropeta kay Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, tinawag siyang tapat. Ya akhun karim, o ibnu akhin karim, ikaw ay anak na marangal, anak ng kapatid naming marangal. Hindi ka namin narinig na nagsinungaling. Pero nung sinabi niya ako, inni Rasulullah ilaikum. Ako ay propeta ni Allah sa inyo, nagbibigay hudyat sa inyo, babala, sa darating na parusa sa inyo kung hindi kayo susunod. Sa sinasabi ni Allah, baliw kang Muhammad ka. Tinipon mo ba kami dahil dito? Maimpyerno ka, masunog sana ang kamay mo. Yan ang Abu Lahab. Uncle niya yon mismo. Na samantala, alam nila na tapat si Muhammad, walang. Pero ganun. Kasi kapag nanindigan ka sa totoo, ganun talaga mangyayari sa'yo. Dahil kapag niyakap ang katotohanan at estranghero ka sa mundong ito, ganun ang gagawin ng mga hindi mananampalataya. So ginawa sa kanya, siya ay hinaus arrest ng nanay niya. Kinulong. Subhanallah. Nung kinulong itong si Mus'ab ibn Umair, nalaman ito na nabalita ito sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong pakay ng nanay ni Mus'ab? Hanggat hindi ka bumabalik sa shirk, ibig sabihin sa kanilang agama, hindi ka makakalabas. So kung paano nating natitignan, paano karindi-rindi sa atin nakakadiri o kalunos-lunos ang paningin natin sa kalagayan ng lumalabas sa Islam, ganun din ang pananaw ng mga kufar ng Quraysh noon sa pumapasok sa Islam. Para sa kanila, baliw na ang pumapasok sa Islam na yan. Ano ba yan? Oo. Ano ba yan? Sino ba yung Muhammad na yun sinusundan nila? Hindi marunong sumulat at bumasa. Samantala tayo, mayayaman tayo. Mararangya tayo. Kaya pakatandaan ninyo, ganun talaga. Hindi magiging kahit pa magulang mo o relative mo, kapag niyakap mo ang katotohanan, sinunod mo, magiging estranghero ka sa kanila. Halimbawa, mga race Muslims, tayong mga race Muslims, Tausug, Maguindanao, Maranao, kapag na-break natin yung mga traditions ng mga ninuno natin, at pinairal natin ang sunna, magiging estranghero din tayo. Halimbawa, yung masyadong mataas na duri. Yan, manangkuhan natin, di ba? Sa Maranao, Tausug, Maguindanao, pag nurse, 500,000. Pagkuhan, 3 million. Pagkuhan, 4 million. Hanggang hindi na makapag-asawa yung anak nila. So, darating isang ustad, o kahit hindi ka ustad, halimbawa, estudyante ka si Sheikh Nasruddin, o ni Sheikh Ata, o ni Ustad Abdurrahman Kadirao, magsasalita ka. O ni Sheikh Arafat, estudyante ka nila, magsalita ka. O isa sa mga ulama natin sa Pilipinas, isa ka sa mga estudyante, sabi mo, haram itong masyadong pagpapatas ng Quran. At ito ay taliwas sa sunnah. Sasabihin siya, matan siya kinina, miya wahabi. Naging wahabi. So mag-istrikto ka. Bawal tayong mag-usap ang lalaki at babae na hindi magkaano-ano. Bawal na kuan, matanakin na binawal ng Allah Ta'ala, binawal ng propeta, miya wahabi. May extreme. Ganyan ang mangyayari. Worst yet, pagbibintangan na tayo ng kahit ano. Panahon ng mga sahaba noon, nung paunti-unti silang nag-Muslim, ganun din ang pananaw sa kanila. Para silang may epidemya, para silang may COVID sa pananaw ng mga Quraysh.
Samantalang totoong may COVID sa panahon na yun, totoong may sakit sa panahon yun, sila, anong sakit na meron sila? Shirk. Sumasamba sila sa mga iba't ibang Diyos-Diyosan at hindi nila sinasamba si Allah. Dito mo makikita ang katotohanan ng al-wala wal bara. It's very easy. Mahal na mahal ni Mus'ab ang nanay niya. Bakit di niya sinunod? Mas sinunod niya, mas ginusto niya pang ma-house arrest siya. Bakit? Dahil sa kanyang pagmamahal kay Allah at sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang tauhid, ang iman, kapag pumasok sa puso ng kahit sinong tao na ginabayan ni Allah, tandaan ninyo, mahirap na kanya itong maaalis, liban na lang kung alisin ni Allah sa kanya. May yahdillahu fahuwal muhtad. Yan ang sinabi ni Allah. Sino man ang gabayan ni Allah, firm na siya dyan sa guidance na yan. Pero kung ililigaw siya, wa may yudlil, falan tajida lahu waliyam mursyida. Kung ikaw naman ay ililigaw ni Allah, walang kahit sinong pinakamagaling na alim sa mundo na kaya kang akayin pabalik. Wala. Allah lang. Waliyam mursyida. Waliyam mursyida. Falan tajida lahu waliyam mursyida. Wala kang mahahanap. Hanapin mo ng pinakamagalaking na doktor, ipanasiha mo sa kanya, bulag at pipit-bingi pa rin niya. Di ba may nakita tayong ganon? Halimbawa, yung mga kapatid dating naliligaw ng landas, Mapamaranaw, Tausug, Maguindanao, Yakan, ha? Kagan o sino man. Arab pa nga eh. Nagda-drugs. Halimbawa, ngayon eh. Tinatawanan pa yung adhan. Oh, meron pa akong narinig noon. Sabi niya pa, yung kadkamatis sala, tinatawanan niya. Sa Tausug, kadkamatis sala. Diba? Tausug yun. Kamag-anak namin. Narinig niya, sabi niya, bawang sibuyas maysa, bawang sibuyas. Parang ganun, yung pagbibiro sa din, actually nakakamurtad yun. After noon, pinagsabihan siya, ayaw, tumatawa lang siya kasi nga, lock yung puso. Tayo hanggang sa pagtuturo lang tayo. Yung magdidesisyon ng hidayah, Allah yan eh, hindi tayo talaga. Hindi tayo. Di isipin nyo, ilan sa mga kamag-anak natin, mga kapitbahay natin, pangalan niya, Muslim na Muslim, Abdullah, Abdurrahman, Ibrahim, ang pangalan niya Ismail, tatay niya Ibrahim, puro propeta na pangalan. Pero makikita mo, araw ng Ramadan, umiinom ng Red Doors. Sabi mo, Ramadan ngayon, puasa ngayon. Kung hindi ako maintindihan ng Allah na hindi siya mabait na Diyos, tingnan mo yung mga ganun. Meron ba tayong mahanap na pinakamagaling na ulama na para magano sa kanya? Kahit pasigura na pa natin, kung hindi buksan ng Allah Ta'ala ang puso niya, walang mangyari. Pero pag ang tauhid naman ang pumasok, automatic yun. Pag ginabayan ka ni Allah. Kaya nung mamamatay ang uncle ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nung namatay, anong sabi ni Allah Ta'ala? Innaka la tahdi man ahbabt. La tahdi man ahbabt. Walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, hindi ka ang pipili ng gagabayan mo. Pero si Allah ang pipili. Si Allah ang pipili. So, nung ginabayan itong si Mus'ab ibn Umair, kahit pa kinulong siya, tinanggalan siya ng yaman ng nanay niya. Pinakita ng nanay niya na hate kita dahil nag-Muslim ka. Mas pinairal niya ang pagmamahal kay Allah. Sinunod niya ang sinabi ni Allah Ta'ala, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. At ginawang obligatory sa inyo ni Allah Ta'ala ang pagmamahal niyo ang paniniwala kay Allah, ang pagsamba sa Kanya, na huwag kayong sasamba ng iba-liban lamang sa Kanya, at maging mabuti kayo sa mga magulang ninyo. Kahit pa musyrik, kahit pa mubtadi, basta magulang ninyo yan. Yan ang kakaibang patakaran ng Islam sa relasyon, ugnayan sa magulang. Pero, wa in jahadaka, pero kung sisikapin nila, uutusan ka na ng labag sa batas ng Islam, ala an tusyrika bi syai'a, na mag-shirk ka sa akin o magkufur ka o magbid'a ka, fala tuti'huma. Huwag mo silang sundin. So ibig sabihin, ang tao ang pagsunod sa magulang o pagmamahal sa kanila, hindi ganap. Hindi ganap na pagmamahal. Ibig sabihin, kung mayroon silang inuutos sa suway sa kalooban ni Allah, huwag mo silang sundin. Mas pairalin mo ang pagmamahal kay Allah Ta'ala. Hindi kasutilan yun, hindi pagiging suwail yun. So, dahil pinili ni Mus'ab ibn Umair ang pagmamahal kay Allah at sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagpakulong siya. Okay lang, kinulong siya, hinaus arrest. Pero gusto niya nang lumabas kasi
Baka sa hina ng katawan niya, na hindi na siya pinapakain, pinapainom, baka palabasin na siya, baka magmurtad na siya. Katagalan. Natakot siya doon. So, nung dumating ito sa propeta sallallahu alaihi wasallam, dumating ito, ang balitang ito, sabi ng propeta, Inna Mus'ab ibn Umair qad habasathu ummuhu wa huwa yuridu al-khuruj al-laylata fa idha raqadu qala Amir ibn Rabi'a fa nahnu nantadhiruhu wa la nughliq baban dunahu falamma hada'at ar-rajul ja'ana Mus'ab ibn Umair. So sabi ng propeta, si Mus'ab kinulong ng nanay niya at gusto niya nang lumabas sa gabing ito para makatakas siya. Kapag natulog sila, biglang dinugtungan ni Amir ibn Rabi'a. Hihintayin namin siya ya Rasulullah at hindi kami magsasara ng pinto sa akin. Tignan niyo ang kapatiran sa Islam. Masya Allah. Tignan niyo, walang ibang malja, walang ibang patutunguhan ng kapatid na Muslim kundi sa kapatid niya rin na Muslim. Kayang-kaya ni na Amir ibn Rabi'a nung time na yun na, pakialam namin dyan. Baka mamaya madamay pa kami. Ganun pa naman tayo. Baka madamay tanupan na. Madamay tanupan na kina. Close the door. Sara mo na yung pinto para hindi na makapasok dito. Pero hindi. Inisip niya ang malasakit sa kapatid niya. Allahu Akbar. Saan natin makikita yung ganong klaseng kapatiran? Pagmamahal na totoo sa kapatid. Darating ang panahon sa bawat isa sa atin na mayroong kapatid tayong magiging alanganin siya sa kahit saang aspeto, sa gobyerno ba o saan. Pag pumasok siya tumuloy sa bahay mo, hindi mo siya pagbubuksan. Sasara mo yung pinto. Tandaan mo kapatid mo sa iman yan. Kapatid mo sa tauhid. Ang pagtulong sa kapatid ay wajib. Wajib na gawin ng isang Muslim hanggat may kakayanan ka. Hindi nila sinarhan. Payat na payat si Mus'ab, wala na halos makain. Dumating sa kanila. Nung dumating, hinantay nila. Dumating sa gabing yun. وَظَلَّ يَوْمَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَرَجَ مُتَسَلْسِلًا وَعَدْنَاهُ فَلَحِقَهُ فِيهِ وَأَدْرَكْنَاهُ فَاسْتَحَبْنَاهُ قال, dumating siya na nakapusas. Subhanallah. Nakapusas, nakakadina. Kayo ba, maaatim nyo yung kapatid ninyong Muslim, makikita nyo ngayon, tulungan. Tutulungan nyo talaga. وَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ at siya'y naglalakad sila sa kanilang paa. Wa ana ala ba'ir, yung isa si Amir ibn Rabi'a nakasakay siya sa camel. Wa kana Mus'ab ibn Umair raqiqul bashar, siya medyo manipis si Mus'ab ibn Umair. At habang siya'y naglalakad, dahil nga tinurture siya ng nanay niya tumakas siya dun sa chains na yon, sa mga kadena na yon, nakikita yung kanyang paa na habang tumatakas siya na tumutulo yung dugo sa kanyang mga paa. Ngayon, nung nandun na sila, naabutan nila yung bangka, parang barko, na papunta sa Samur, parang Mauritania sa lugar, Morocco. Doon sila dumaan. Thumma takarayna min Mur ila al-Habasha. Mula doon sa Mur, sa lugar na yun, umabot sila ng Ethiopia. Ito yung unang hijra ng mga Muslim. Sumama siya sa mga naghijra doon kay Najashi sa Habasha. Umabot sila doon. Nung dumating na sila doon, nakita si Amir ibn Rabi'a yarikwala Mus'ab ibn Umair. Rikkatan. Naawa na siya kay Mus'ab ibn Umair kasi parang ano nang nangyari sa mayaman na shab na ito noon? Walang-wala na halos masuot, parang nagutay-gutay na lahat-lahat na. Siyempre, parang naawa siya na parang anak niya. Parang anak niya sa tingin niya. At wala siyang ibang dala, si Mus'ab ibn Umair nung time, kundi isang dinar lang. Isang dinero na lang. At walang dirham. At ang dala-dala nila nung time na yon is umabot lang sa 15 dinar nung naghijra sila sa Ethiopia, sa Habasha. So, matapos doon, naghijra ulit si Mus'ab ibn Umair. Nung pumunta na siya sa Makkah, bumalik na siya sa Makkah, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam binigyan na siya ng, ito na yung pangalawang hijra, binigyan na siya ng muhimma, ng importanteng gagawin. Ano yung importanteng gagawin niya?
Anong importanteng gagawin niya? Na siya ang magiging kauna-unahang da'iya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Yathrib. Ano yung Yathrib? Madina. Ngayon, tinatawag nating Al-Madina Al-Munawwara. Yathrib ang totoong pangalan niya noon. So, nung dumating yung time ng Hajj, may grupo ng mga ansar doon sa tawag dito sa Madina, sa Yathrib, mula sa mga anak o tribo ni Malik ibn Najjar, kasama doon si Mu'adh ibn Afra, si As'ad ibn Zarara, mula sa tribo ng Bani Zariq, at si Rafi ibn Malik, si Dhakwan ibn Abdi Qais, mula sa tribo ni Abdul Ashhal, at Abul Haytham ibn Atihan, at mula naman sa tribo ni Amr ibn Auf, Uwaim ibn Sa'ida, dumating sila sa Rasul sallallahu alaihi wasallam at binalita ng propeta sa kanila na siya'y pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagiging propeta at binasa sa kanilang Quran. Nung marinig nila ito, sila'y nanahimik at itma'annat anfusuhum, tinanggap nila ang Islam. At si Mus'ab ibn Umair ang naging tagapagturo nila, unang-unang tagapagturo sa kanila. Pinadala ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi nila sa propeta, "Qad alimta alladhi bainal Aws wal Khazraj min ad-dima." Ya Rasulullah, alam mo yung nangyaring ang tribal problem, may conflict ang Aws at ang Khazraj. Wa nahnu nuhibbu ma arshadallahu bihi amrak wa nahnu lillahi walaka mujtahidun wa inna nushiru alayka bima tara famkuth ala ismillah hatta narji' ila qaumina fanukhbiruhum bi sya'nik wa nad'uuhum ila Allahi wa rasulihi. Sabi nung mga tao na yun na dumating dun sa Makkah, galing sa Yathrib, silang binanggit natin lahat kanina nung nag-Muslim sila, sabi nila, yung mga tribo namin, Aws at ang Khazraj sa Yathrib, nag-aaway pa sila. At hayaan mo muna kami, gusto namin yung itinuro mo sa amin, ya Muhammad, ya Rasulullah, hayaan mo muna kaming bumalik doon at ibalita sa kaum namin itong balita na ito ng Islam. Baka ito pa yung makapagkaisa sa amin, mag-unite sa amin bilang mga tribong nag-aaway. Hanggang sa, nung bumalik na sila doon, napakaraming tao na nag-Muslim sa kanila. Aslama fiha nasun la mahala, napakarami. Kaya dahil dito, sabi nila sa propeta, ib'ath ilayna rajulan min kibalik. Ito na yung pagkukomisyon kay Mus'ab ibn Umair. Magpadala ka sa amin ng isang tao na magdada'wa sa amin, sa mga iba pang natitirang mga tao sa tribo namin, sa Aws at Khazraj, na magdada'wa patungo sa kitab ni Allah. فَإِنَّهُ أَدْنَى أَنْ يُتَّبِعْ فَيَبْعَثْ إِلَيْهِمْ الرَّسُولُ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Sabi niya, Mus'ab ibn Umair, sabi nila, dahil konti na lang, magmumuslim na itong mga iba pang hindi pa nakasama. Kasi hindi namin ma-explain ng mabuti kasi bagong Muslim pa kami. Baka yung galing sa mga kasamaan mo dyan na malalapit sa'yo, na yun ang makapagturo sa amin. Dahil doon, pinadala si Mus'ab ibn Umair, radiyallahu ta'ala anhu, sa kanila. At ang unang dinatnan niya doon ay mula sa tribo ni Bani Abdiddar. At doon siya nanirahan sa Bani Ghanam sa pangangalaga ni As'ad ibn Zarara. At ang nangyari sa kanya, kay Mus'ab, nagda'wa muna siya sa Madina ng sikreto. At dahan-dahan ang Islam, dumami ang mga nag-Muslim. Siyempre galing siya sa Makkah. At tinatago pa lang nila yung pagka-Muslim nila. Takot sila nung time na yun. Kasi wala pang puwersa. Tapos si As'ad ibn Zarara, nagkikita sila ni Mus'ab ibn Umair sa bi'er na malapit sa kanila, sa bi'er ng Marri or malapit dito sa bi'er na ito, yung parang balon ng Marra or Marri. Fajalasna hunalika wa ba'athna ila rahatin wa bu'ithna ila rahatin min ahli al-ard.
ba'athana ila rahatin min ahli al-ardi fa'atawhum mustakhifin o mustakfin. Nakatago silang dalawa. At yung isang grupo ng mga tao na nandun, gusto nilang makinig sa da'wa ni Mus'ab ibn Umair. So, nung nagsasalita si Mus'ab sa kanila, nagdada'wa sa mga ayat sa Quran, paano to binabasa Nabi Muhammad, lahat-lahat, dumating si Sa'd ibn Mu'adh. Nalaman ni Sa'd ibn Mu'adh. Fa'atahum fi lamatihi ma'ahu rimh. Ibig sabihin, may dala-dala siyang pana. May dala-dala siyang mga armas. Waqafa alayhim faqal. Sabi niya, nagsalita si Sa'd ibn Mu'adh, hindi pa siya Muslim nun. Sabi niya, ala ma yatina fi dawrina bihadal wahid. Al-farid, at-tarih, al-gharib, yasfahu du'afa'ana bil batil wa yad'uhum ilayhi. La arakum ba'daha bi shay'in min jiwarina. Sabi niya, anong ginagawa nitong estranghero na ito na dumating dito sa atin? Parang niluloko niya itong mahihina sa atin. Sa batil na kanyang daladala, sa kasinungalingan na daladala niya. Kasi hindi niya, ang tingin niya, ang Islam, kasinungalingan. Tingin ni Sa'd ibn Mu'adh nung time na yun. Sabi niya, ang tingin ko, kayong lahat na naniniwala dito sa kanya, na nakikinig dito, wala na kayong kwenta, walang silbi, walang anumang benefit na makukuha sa inyo. Faraja'u, thumma innahum aadu at-thaniya. So, umuwi sila, natakot kay Sa'd ibn Mu'adh. Tumigil sila sa pagpakikinig kay Mus'ab ibn Umair, umuwi muna sila. Pero bumalik sila ulit. Kasi iba ang mensahe ng tauhid eh. Iba, pag narinig ng tao. Bumalik sila ulit doon sa may balon na yun at doon pa rin nagdada'wa si Mus'ab ibn Umair. At nalaman pa rin ito ni Sa'd ibn Mu'adh ng pangalawang beses. At binigyan na sila ng matinding warning. Pag bumalik pa kayo, bantay, papatayin ko kayo. Nung makita ni As'ad ibn Zurara ito, ang medyo parang naawa o parang naging malambot konti si Sa'd ibn Mu'adh. Ang sabi niya, yabna khalat. Sabi niya, anak ng aking auntie. Kasi magpipinsan lang sila. Isma' min qawlihi, makinig ka muna sa sinasabi ni Mus'ab. Fa in sami'ta munkaran, kung may marinig kang masama, fardudhu, itapon mo, yahada minhu, ibalik mo sa kanya. Wa in sami'ta khairan, fa'ajib ilayhi. Kung marinig mo ang mabuting sinasabi niya, inuutos niya, tugunan mo. Ibig sabihin, sumunod ka. Faqala, madha yaqulu? Anong sinasabi niya? Faqara alayhim al-mubin, Mus'ab ibn Umair. Anong sinasabi niya sa kanila? Binasa ni Mus'ab ibn Umair ang suratu Zukhruf. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Hamim, si Allah na nakakaalam ng meaning nito. Wal kitabil mubin, sumusumpa si Allah sa dakilang aklat. Walang iba kundi ang Quran. Tunay na ginawa namin itong Quran na mula sa Arabic, ang nito, la'allakum ta'qilun, upang makapag-isip kayo. Sabi ni Sa'd ibn Mu'adh, ma asma'u illa ma a'rif. Wala akong narinig kundi ang alam ko lang. Faraja'a, bumalik siya, wa qad hadahu Allah. Si Sa'd ibn Mu'adh, ginabayan siya ni Allah Ta'ala sa gabing yun. Walam yadhhar lahumul Islam hatta raja'a ila qaumihi. Fada'a bani Abdul Ashhal. Anong ginawa ni Sa'd ibn Mu'adh? Hindi sila naging public sa kanilang pagmumuslim, hanggat si Sa'd ibn Mu'adh sa time na yun ay nagmuslim din. Nang bumalik siya sa kanyang kaum, inimbitahan niya ang kanyang community, ang kanyang lipi, ang bani Abdul Ashhal, patungo sa Islam, wa adhara Islamahu, at pinablik niya na yung kanyang pagmumuslim. Subhanallah. Wa qala man shakka fihi min saghirin aw kabir. Sabi niya, sino man ang nagdadalawang isip sa da'wa nito ni Mus'ab ibn Umair, nagdududa sa kanya, o sa kaunti o malaki man, aw dhakarin aw untha, o may babae, lalaki o babae man nagdadoubt, nagdadalawang isip sa da'wa niya, falyatina, bigyan niya kami, matapang si Sa'd ibn Mu'adh, bi ahda minhu na'khudh bihi, bigyan niya kami ng mas matwid na gabay o mas clear na gabay kaysa sa daladala niyang da'wa, kukunin namin. Fa wallahi, sumpa kay Allah, sabi niya, laqad jaa amrun la tahzuna fihi ar-riqab. Meron, sabi niyang, itong daladala ni Mus'ab ibn Umair, itong Islam na ito na dinawa niya sa atin, tunay, sabi niya, na ito ang magbibigay, sabi niya,
ng kapighatian doon sa mga nang i-slave o mga mananakop o ganun ang ibig sabihin. Fa-aslamat Banu Abdul Ashhal, nagmuslim ang Banu Abdul Ashhal. And the Islam Sa'ad, nung nagmuslim si Sa'ad ibn Mu'adh. Wa du'aihi, at yung kanya pang mga kasama. Illa man la yudhkar. Liban na lang sa kukunti na hindi na nabanggit. Fakanat awwalu dawrin min dawril ansar, aslamat bi asrihima. Doon nagsimula ang ano ng kanilang ng mga ansar. Dahan-dahan, by batch silang nagmuslim. Thumma inna bani Najjar akhraju Mus'ab ibn Umair washtaddu ala Asad ibn Zarara. So yung Banu Najjar, pinalabas nila si Mus'ab ibn Umair at naging matindi sila mahigpit kay Asad ibn Zarara radhiyallahu anhuma. So nag-transfer si Mus'ab ibn Umair at si Sa'ad ibn Mu'adh, falam yazal indahu, at nagdada'wa pa rin siya, at dumami ang mga nagmumuslim sa mga tribo ng Aus at Khazraj sa kanyang time. Fadhata yawmin, isang beses si Mus'ab nakaupo, wa ma'ahu As'ad ibn Zarara, wa ya'idhu an-nas, fafuji'a biqudumi Asyad ibn Khudair, Sayyid Bani Abdul Ashhal, bil Madina. Nagdada'wa si Mus'ab ibn Umair, nagtuturo, kasama niya si Asad ibn Zarara, na surprise siya, nagulat siya sa pagdating ni Asyad ibn Khudair. Si Asyad ibn Khudair, siya yung leader ng Bani Abdul Ashhal sa Madina. Wa huwa yakadu yanfajir min faratil ghadab. Muntik na siyang sumabog sa sobrang galit itong si Asyad ibn Khudair. Punti na lang ito, ha? Sa kanyang sobrang galit, dahil nga ayaw niya makinig doon sa kwan ni Mus'ab ibn Umair, na dumating sa Makkah para daw bigyan ng fitna yung kanyang kaum, kasi nga musyrik sila, gustong dinawan sila sa Islam, nagalit siya. Fawaqafa Mus'ab amama Asyad wa qad kana tha'iran. Tumayo si Mus'ab ibn Umair ng buong tapang sa harap ni Asyad ibn Khudair. Walakin Mus'ab infajarat asariruhu an ibtisamatin. Pero nung nakatayo si Mus'ab sa harap ni Asyad, galit na galit, napipiko na si Asyad, ngumiti pa rin si Mus'ab sa harap niya. Nag-smile. La ilaha illallah, mga sahaba ng Rasulullah. Kasi ganun ang pagtarbiya ng Nabi sa kanila. Wada'atan wa khataba Asyad qailan, kinausap niya si Asyad na nagsasabi, awala tajlis fatastamti'. Allah. Ayaw mo bang umupo para makarinig ka ng magandang balita? Allahu Akbar. Subhanallah. Tignan ninyo ang akhlak ni Mus'ab ibn Umair. Siguro tayo kung may napipiko na gano'n, bugbugin na lang natin o suntukin. Subhanallah. Pero nagda'wa si Mus'ab. Tandaan nyo, yan ang da'wa ng Islam. Yan ang da'wa ng Islam. Fa in radita amrana qabiltahu. Sabi niya, kung gusto mo yung pinag-uusapan namin, itong Islam na dinada'wa ko, tanggapin mo. Wa in karihtahu kafafna'an ka matakrah. Kung ayaw mo, magagalit ka, sapat na sa amin na malaman namin na ayaw mo ito. Qala Asyad, sabi niya, ansaft. Sige, nakikinig ako. Warakkaza harbatahu. Nilagay niya muna yung kanyang espada sa kanyang lalagyan. Wajalasa yasgha. Nakinig siya. Wa akhadat asir wajhahu tamfarij kullama mada Mus'ab fi tilawatil Quran. Sa tuwing binabasa ni Mus'ab yung Quran, para bang naiiyak yung kanyang mukha, yung pagiging pikon at galit niya, parang di niya maintindihan bakit parang naiiyak siya. At hanggang sa dinagda'wa siya sa Islam, si Mus'ab ibn Umair, walam yakad yafrag min kalami hatta waqafa Asyad yatlu shahadatain. Hindi pa natapos si Mus'ab ibn Umair sa kanyang sinasabi, nag-Muslim na itong si Asyad ibn Khudair. Subhanallah. Ganun pala ang Quran. Kapag dinawa natin sa tao, kahit gaano katigas, maniwala ka, kitab ni Allah yan. Ang dapat nating isipin, wag tayong matakot kung magsasalita tayo ng totoo kasi kitab ni Allah yan. Hindi mo salita. Kapag sinabi mo sa tao, siya ang magdesisyon kung bigagabayan niya o hindi. Mapapresidente pa yan, senador, sundalo, o kahit sino pa yan. Pag pinasok ng hidayah yan, tandaan ninyo. Kasi wala nang hihigit pa na mas tapat na salita at malinis diban sa salita ni Allah. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Kaya,
Nag-Muslim itong si Asyad ibn Khudair na sobrang tapang, siga-sigaan sa panahon nila. Sarran naba fil Madina kalbarkil khatif. Para siyang naging isang mabilis na thunder. Faja Sa'd ibn Mu'adh, si Sa'd ibn Mu'adh, sumunod si Sa'd ibn Ubadah, sumunod si ang grupo sa mga leader ng Aus at ang Khazraj, nag-Muslim sila, hanggang sa parang isang malaking dumagundong, isang malaking dagundong ang Islam, ang pagmumuslim ng mga tao sa Madina, sa Yathrib sa time na yan. At bumalik si Mus'ab ibn Umair sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dala-dala niya na ang balitang ito sa Makkah. Marami nang nag-Muslim, ganito. Nang marinig ito, umabot ito sa nanay niya. Tandaan niyo, nandun pa ang nanay niya. Tinakasan niya, di ba? Nung bumalik na siya sa Makkah, ito ngayon, pakinggan ninyo. Anong sabi ng nanay niya? So, pumunta siya. Arsalat ilahi. May dumating sa kanya na balita, pinadatnan siya ng messenger ng nanay niya. Ang sabi doon sa sulat ng nanay niya para sa kanya, Ya'aq, o sutil na anak, patukaddimu baladan ana fihi la tabda'u bi? Papasok ka ba, sabi niya, sa lugar na ito at sa Makkah, sa lugar na ito, sa lugar saan ka pinanganak, at hindi ka muna dadaan sa akin, nanay mo ako? Sabi niya, ma kuntu li abda bi ahadin qabla Rasulillah. Sabi niya, wala akong dapat, sabi niya, na unahin sa lugar na ito sa Makkah, kundi magsisimula muna ako sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paano to? Mahal niya yung nanay niya. Pero sinimulan niya ang kanyang pagpapasintabi o pagbigay niya ng greeting sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasi alam niya, hindi tinanggap ng nanay niya ang Islam. Subhanallah. Falamma sallama ala Rasulillah, nung nagsalam na siya sa propeta sallallahu alaihi wasallam, wa akhbarahu bima akhbarahu, pagkatapos yung binalita sa propeta ang lahat, pumunta na siya sa nanay niya. Faqalat, sabi ng nanay niya, nung dumating na siya doon, innaka la'ala ma anta alayhi minas saba'ati ba'd. Andyan ka pa rin, sabi niya, sa saba na yun. Saba, ang tawag nila noon sa pagmumuslim, as-saba. Ibig sabihin ng saba, yung bang paggaya ng mga, alam din nila, gaya ng agama ng mga propeta noon. Sabi niya, alam niya yun. Qala ana ala dini Rasulillah. Sabi niya, ako ay nasa din ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-Islam. At ito ang Islam. Alladhi radiyallahu li nafsihi wa li rasulihi. Na kinalugdan ni Allah para sa kanyang sarili at sa kanyang sugo. Qalat, sabi ng nanay niya, ma syakarta marathaytuka marratan bi ardil habasha wa marratan bi Yathrib. Hindi ka na ba nagpasalamat, sabi niya, na hindi kita, sabi niya, pinahabol at pinapatay nung ikaw ay pumunta sa Habasha, sa Ethiopia, at pagkatapos ay pumunta ka sa Yathrib, hindi na kita pinahabol doon. Kaya kong ipahabol ka, anak kita, mayaman ako. Faqala, sabi niya, uqirru bidini in taftinuni. Ako, sabi niya, ay mananatili sa aking relihiyon na ito ng Islam. Kahit pasubukin niyo ako, kahit panong gawin niyo sa akin. Faaradat habsahu. Gusto niya pa rin na kulungin itong si Mus'ab. Nung sinabi ito ni Mus'ab, faqal, sabi ni Mus'ab, lain anti habistini la ahrisanna ala qatli man yata'arrad li. Sabi niya, kung ako ay ikukulong mo, nanay, at papakulong mo, tunay na makikipagsagupaan ako, makikipagdigmaan ako sa sino man, sabi niya, nahuhuli sa akin ngayon. Qalat, sinabi niya, fadhhab li sya'nik. Sige na, umalis ka na. Pagkatapos umiyak ang nanay niya, ja'alat tabki. Faqala Mus'ab, sabi ni Mus'ab, ya amma, nanay, sabi, siyempre nanay niya, umiyak. Inni laki nasihun alayka syafiq. Sabi niya, meron ako, sabi niyang, ibibigay na payo sa iyo. Fashhadi annahu la ilaha illallah. Sumaksi ka lang na walang ibang Diyos na dapat sambahin liban kay Allah. Mag-Muslim ka, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. At si Muhammad, ang sugo at alipin ni Allah. Anong sabi niya? Wathawakib. Sumumpa siya. Ano yung wathawakib? Sa ngalan ng mga Diyos-Diyosan ko, sabi niya. La adkhul fi dinik, hindi ako papasok sa relihiyon mo. Fayuzri bira'i. Wiyad of akli. Kahit pa sabi niya mawala yung opinion ko, yung aking isip,
Yung utak ko humina na, maging ulyanin, maging bungaw na ako. Sabi niya, walakinni ad'uka wa ma anta alayhi wa aqimu ala dini. Pero sabi niya, hindi ko iiwanan itong religion ko nito, sabi ng nanay niya. Paano ba? Ay iiwanan kita sa religion mo na yan kay Muhammad. Wa hakadha utiha lahu huwa al-wahid an yaslama ala yadihi hadha al-adad min al-ansar. So nanatili sa pamilya ni Mus'ab na siya lang ang nag-iisang nag-Muslim. Samantala, buong Madina nag-Muslim sa kanyang kamay. Allahu Akbar. So ganun. Si Allah ang pumipili. Hindi natin masasabi sa mga nagbabalik Islam, no, bakit yung tatay mo, bakit nanay mo hindi nag-Muslim? Hindi. Si Allah ang pumipili at nagtatakda. Huwag nating sabihin sa mga Muslim na bago na nagdadakwa na, o tignan mo muna yung relative mo na hindi nagkuhan. Hindi. Maaring napaabutan na sila ng dakwa. Pero ayaw nila mag-Muslim. Hindi sila pinili ni Allah para sa Islam. So huwag natin silang pigilan na magdakwa sa iba. At kayo din na nagdadakwa ngayon, huwag kayong tumigil na. Halimbawa, yung relatives ninyo doon sa Tamparan, doon sa Marantaw, sa Kwan, ayaw maniwala sa sinasabi ninyo, kaya doon pa rin sila sa mga nakaugalian nila, huwag kayong tumigil. Magdakwa kayo sa bawat tao na makikita nyo, bawat Maranaw, bawat Tausug, bawat Kagan, dakwahan nyo sila patungo sa natutunan ninyo sa kitab at sa hadith. So, kana Mus'ab ibn Umair, awwalu man jama'an nas lil jumu'ati bil Madinah. Siya, si Mus'ab ibn Umair ang kauna-unahang natipon niya ang mga tao sa Madina para itayo ang salatul Jumu'ah. Siya ang nauna, si Mus'ab ibn Umair. So, hindi na natin pahabain, pero ito yung pinaka-highlight ng kanyang buhay. Shahida Mus'ab ibn Umair. Si Mus'ab ibn Umair, Shahida Badr. Ibig sabihin, yung Ghazwatul Badr, yung giyera sa Badr, ay nasaksihan niya. Nakasama siya doon at nakasama din siya doon sa Ghazwatul Uhud, sa giyera sa Uhud. At doon na siya nasyahid. Anong kwento doon? Si Mus'ab ibn Umair ang nagdala ng bandila ng mga Muslim sa giyera ng Uhud. Fit tabakat. Doon sa mga level. Mula kay Sa'ad, kay Uhaym ibn Muhammad, kay Sa'ad, mula kay Uhaym ibn Muhammad, kay Shirjil al-Abdari, mula sa kanyang tatay, sinabi niya, hamala Mus'ab ibn Umair al-liwa yawma Uhud. Si Mus'ab ibn Umair ang nagdala ng flag. Ang mga sahaba ng Rasulullah, kapag nakipaggira sila, dala-dala nila yung flag ng mga Muslim. So siya yung nagdala nung flag na ito. Nung dala-dala ni Mus'ab ibn Umair ito sa araw ng Uhud, jalal muslimuna thabata bihi Mus'ab ibn Umair. Nung nagkagulo ng mga Muslim kasi agalan nila patay ng Rasulullah, di ba nagkaroon niya ng kaguluhan, naging matatag si Mus'ab ibn Umair, hindi niya sinurrender yung flag niya. Sabi niya kasi walang pang-command na hinto tayo. Kailangan nandito, sunod pa rin tayo. Walang linaw yan na patay ng Rasulullah. Fa'akbala ibnu Kumay'ah wa huwa farisu fadaraba yadahu al-yumna faqata'aha. Dumating si Ibnu Kumay'ah mula sa mga Quraysh at nakasakay siya sa kabayo. Pinutol niya ang kamay ni, tinagbak niya ng kanyang espada ang kanang kamay ni Mus'ab ibn Umair na siyang humahawak sa bandila. Nung naputol, ginamit niya ang kaliwa niyang kamay. Nung naputol ang kamay niya, umiyak ba siya? Sumigaw siya, nanay. Hindi. Binasa niya ang aya, wa ma Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul. Fa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzillahu asy-syakirin. Habang nung naputol na yung dito niya at nire-remind niya ang sarili niya na magpakatatag sa din, binasa niya itong sura na ito o aya na ito sa surah Ali Imran 144. Na ang ibig sabihin, wa ma Muhammadun illa rasulun kad khalat min qabli rusul. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay walang iba kundi propeta din na may mga naunang propeta pa sa kanya. Kung patay man siya o napatay man siya, magbabago ba kayo? Ibig sabihin, lalabas kayo sa Islam kung namatay man siya o pinatay siya? Magbabago yung inyong akida? Wa may yanqalib ala aqibayhi, at sino mang bumaliktad sa kanyang paninindigan, lan yadurrallah, hindi niya mapipinsala si Allah subhanahu wa ta'ala ng kahit katiting.
at bibigyan ni Allah ng gantimpala ang mga papasalamatin, mga sumusunod sa kanya. So, left hand niya na ang gamit niya sa kanyang flag habang nagigera sa Ghazwatul Uhud. Wahana alayhi, dumating pa rin itong si Kumay'a. Pagdating nitong si Kumay'a, dun naman, tinira naman siya dito sa kaliwang kamay. Naputol na yung kanyang kaliwang kamay na pinanghawak sa flag. At dito na sa kanyang, ang dibdib niya na ang kanyang pinanghawak. Habang basa-basa niya pa rin. Binabasa niya. Sinisikap niya yung flag ng Islam, hindi mababa. Binabasa niya pa rin yung aya na binasa niya, "Wama Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul." Subhanallah. Habang binabasa niya yon, thumma hamala alayhi thalitha birrimh. Hanggang sa pinana na siya ni Kumay'a. Nung pinana na siya ni Kumay'a, doon na siya tinamaan, wa waqa'a wa sakata al-liwa. Nahulog, natumba na si Mus'ab at natumba ang flag ng mga Muslim sa time na yon. At natumba siya bilang shahid. Radiyallahu anhu wa ardahu. Mula kay Sa'd ibn Ibrahim, mula sa kanyang tatay na si Ibrahim, na si Abdurrahman ibn Auf, isa sa mga sahaba, atabi ta'amin wa kana sa'iman. May dala-dala siyang pang-iftar niya at nag-aayuno siya sa time na yun. Tandaan, connected dito sa ating ayun. Fakala, kinwento niya, kutila Mus'ab ibn Umair. Nasyahid si Mus'ab ibn Umair sa digmaan ng Uhud. Wa huwa khairun minni, at siyang mas mainam pa kaysa akin. Kufina fi burdatin, siya ay binalot sa balot na in ghutiya ra'suhu, kung ang kanyang ulo, sabi niya, ay tinakpan, badat rijlahu, makikita yung dalawang paa niya. Wa in ghutiya rijlahu, kung ang kanyang paa naman ay tinabunan o tinakpan, badara so makikita naman yung ulo niya. Wa arahu qal, at nakita ko siyang nagsabi, wa qutila Hamza, at pinatay si Hamza ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib, si Hamza na uncle ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khairun minni, at siyang mas mainam pa siya kaysa sa akin, sabi ni Abdurrahman bin Auf. Thumma basata lana min ad-dunya ma basat, binigay niya sa amin ng anuman sa dunya na kaya niya, kayamanan niya. Aw qala u'tina min ad-dunya ma u'tina wa qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana, at natatakot kami sa tinatamasa namin itong sa dunya ngayon, sabi ni Abdurrahman bin Auf, na nasasakop na namin lahat-lahat, na hindi na inabutan ni Hamza, hindi na inabutan ng mga naunang na shahid, hindi na inabutan ni Mus'ab ibn Umair, itong mga futuhat, itong victories na, at natatakot kami, sabi niya, na baka, sabi niya, ito na lang yung kabutihan at wala na kaming madadatnan sa akhirah. Thumma ja'ala yabki, at umiiyak si Abdurrahman bin Auf, at hindi na siya kumain ng kanyang buka, ng kanyang iftar sa time na yon. Qutila yawm Uhud ala ra'si 32 shahran. Namatay na shahid si Mus'ab ibn Umair sa 23 months na nakalipas mula sa paghijra, at ang edad niya noon ay 40 years old o pataas. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Alhamdulillah, tayo ay nasa din na ito. Kung ang katatagan natin ay kaya ng katatagan ni Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu, hindi malayo na makakamit natin sa pag-ayuno natin na ito ang dedication natin, commitment sa ating agama. Hindi natin alam, balang araw, isa sa inyo magiging mga ulama o leader ng Islam. Huwag nating i-idol natin itong mga walang kwentang K-pop na ito. Huwag yung mga i-idol natin itong mga walang kwentang nakikita na papanood natin sa mga mga pagwapo-gwapo yan. Walang kwenta yan. Yung mga TikTok na yan, walang kwenta yan. Si Mus'ab ibn Umair, ginive up niya lahat ng karangyaan. Pati nanay niya, ginive up niya para kay Allah. Para kay Allah. At hindi niya binitawan ang flag ng Islam hanggang sa ang dalawang kamay niya naputol, pati ang kanyang dibdib, hanggang sa dibdib niya na lang pinanghawak niya ng bandila ng Islam. Tayo ba, kaya ba natin ibigay yun? Na kahit
mamatay na tayo para lang sa ikakataas ng Islam. Yan ang challenge sa atin ng mga kabataan, ng mga Muslim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad, hanggang sa susunod na ating pagtatagpo sa mga tao, sa mga kalalakihang nasa paligid ng propeta, ar-rijalu hawla ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wa radiyallahu anhum ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.